Yo, hello, test mic. 1, 2. Ito na naman tayo sa vlog ni Torbs TV. At magandang umaga, magandang hapon, at magandang tanghali sa inyong lahat. Intro muna tayo. Intro muna, guys. Yun. Yun, oh. Next time may video na. Okay, yun po tayo, no? Start na tayo sa ano natin. Yung intro hindi ko na ilagay dyan, eh. Pero soon, inaayos pa natin kasi nasa StreamYard pa tayo ngayon. So, kailangan ko siguro ng panibagong program para dyan. So, for the meantime, ito. Panoorin natin, guys. Ang iano natin ngayon ay XRM. Yan, XRM, guys. XRM. XRM 20... Ang branch. So, ngayon, 2024. XRM, guys. Tingin ko nga. 2024 ba to? Oh, 4 months ago. 2024, guys. So, i-review natin to. Bago. Shoutout kay Mr. L Vlog TV. Yun, review natin ang XRM, guys. Let's go. review naman natin itong XRM125 na rim type, guys. So, ito yung DS variant na XRM125. So, ito yung re-review natin ngayon at alamin natin kung magkano nga ba yung presyo at ano nga ba ang meron sa motor na ito. At kung interesado kayo dito sa aking video, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. So, yan guys, yung re-review naman natin yung XRM125 na rim type. So ito yung available ngayon sa Alabang. Kung gusto niyo kumuha ng ganitong motor, punta lang kayo dito sa Alabang branch ng Motor Trade at available na ito nilang XRM 125. Yo guys, Alabang branch para to. At saka hindi siya XRM na normal, XRM 125DS. Yun. Siyempre kung gusto niyo rin malaman kung ano nga ba yung meron sa motor na ito, isa-isa natin yan at i-walk around ko kayo dito sa motor na to kung ano nga ba yung meron sa motor na ito at magkano nga ba yung presyo ngayong taon 2024 sa motor na ganito. So yun nga guys, no? So yung kanyang ilaw pala dito sa harapan ay bulb type pa o halogen bulb. Pati yung kanyang turn signal light dito at dito, tsaka yung kahawig talaga nito yung CRF na 150, yung scrambler ni Honda, same talaga siya ng muka. Tsaka yung fender nito ay same siya sa motor type dati na XRM125. So ganito yung kanyang fender, napakaganda rin talaga na kanyang fender. Kasi yung XRM talaga guys, nakadesign talaga siya sa in-road tsaka sa off-road. So pwede siya. Ayun guys, ang kagandahan sa XRM, no. Alam niyo guys, gusto ko rin 'yan. Nung 90s, usong-uso kasi yan eh. 90s, 2000. 2000, usong-uso yan. Gusto ko rin yung motor na yan, yung XRM. Yun nga, sabi niya, off-road at saka, kahit saan pwede yan eh. Kaya napakagandang gamitin. Reliable talaga siya. Sa mga papuntang bukid or sa mapuputik, pwede yung motor na ito. Siyempre yung naka-front telescopic pa rin yung suspension niya dito sa harapan. At dito naman tayo sa braking system, meron siyang single piston caliper. At disc brakes na ito guys, at round design naman yung kanyang disc brakes. So dito naman yung kanyang size ng gulong dito sa harapan ay 250 by 17. Yan, so napakaganda rin ang kanyang gulong guys dahil hindi siya sobrang kapal yung group niya. So pwede talaga siya sa in-road kasi hindi siya sobrang kapal. Tsaka makapit ito guys. Oo nga, maganda yung niya, yung gulong niya. Pwede siya sa off-road at saka sa in-road. Pwede sa kalsada talaga na tuwid. Okay to. Hindi siya madulas. Yun lang, teka, may commercial Itong hindi ko napagandaan. Vi siete mai chiesti come potrebbe essere il meteo Pwede nel natin i-skip yan, guys. 2050? Io sono Serena Siyempre, sa Giacomini. YouTube tayo. Siyempre dito sa kanyang makina
Meron na rin itong fender extension guys para sa mga talsik or dumi na pupunta dito sa ating makina, masasalo dito sa kanyang fender extension. So meron itong fender extension guys, yung ayan guys, hindi siya matatalsikan yung dito sa makina niya. Nice, Aside dyan guys, meron na rin itong ano guys, araro or protection sa makina dito sa pinakababa, pero plastic lang siya guys. Yan, plastic lang. Syempre yung Ayun yung bago sa kanya kasi yung mga lumang XRM walang pang araro. Tsaka ano yan, no? PGM-FI na rin pala siya, no? Fuel injected na rin. design ng kanyang makina, ganyan na siya dahil fuel Nakasulat eh, oh. PGM-FI. injected na nga ito, unlike sa 125 na carb type. So ito kasi fuel injected na, kaya ganyan na yung itsura ng kanyang makina. Napakaganda rin guys. So dito naman tayo guys sa likuran niya. Yung taillight pala nito ay gumagamit pa rin ng valve type. At same siya sa old model na motor type na XRM. Patulis din yung kanyang design. At the same time, built-in yung kanyang turn signal light sa bawat gilid. Kaya makakasigurado tayo yung hindi ito mababali or masage. Ito yung advantage sa mga ganitong design. Yung nakatago yung kanilang signal light. Unlike sa mga nakausli dito sa bawat gilid ay madali yung mabali guys. So napakaganda rin dahil ganun pa rin yung kanyang design, patulis pa rin. Syempre yung fender niya, ganyan pa rin, napakaganda pa rin yung kanyang fender, ng kanyang design. So dito naman tayo sa likod na suspension niya. So meron itong dual shock absorber, swing arm type, chain drive naman, at napakalambot nito guys. Itong kanyang shock dito sa likuran guys, kasi nakapag-drive na ako or nakapag-drive na ako ng Alam nyo guys, itsura pa lang ng motor, halata mong matibay siya eh, no? Honda kasi. Magandang pagkakagawa. Tingnan nyo yung mga shock, oh. Tsaka yung mga rayos niya. Tsaka ang ganda ng kulay, no? Kakaiba, kulay green. XRM ay napakaganda talaga ng suspension nito sa hulihan. No, yun. Tama, sinabi niya yung suspension. Maganda nga talaga yung suspension ng mga stock na XRM. Yan ang binabayaran nila dyan eh. Kasi kahit na matagtag or mabato ay hindi mo talaga maramdaman masyado yung tagtag ng daan kapag ganito yung gamit mo. Syempre sa size naman ng gulong niya guys. 250 by 17 yung size niya guys dito sa likuran at same din siya. At kung makikita ninyo yung brand pala ng gulong niya guys is Japan made. So maalam natin na napakatibay ng gulong na to dahil Japan made siya guys. Sa braking system guys, gumagamit pa rin ito ng drum type. Yan, so ano pa rin ito? Drum type yung kanyang niya guys, yung kanyang braking system dito. Para dito sa version na to guys ha. Compare natin sa DSX guys is rim type din yun pero disc brakes yung hulihan na. Meron palang parehas disc brake. So, umbaga ito, yung variant na to, para siyang yung normal lang. Pero para sa akin, okay lang din yan kahit drum brake. Basta naka-disc brake ka sa unahan, tapos meron kang ABS. Matibay din naman yun eh. Preno nun guys. So ito naka-drum type tong isa na to. Siyempre sa itsura at design ng kanyang body guys, napakaganda talaga. Dahil ganun pa rin naman, halos parehas. Ang ganda ng kulay, no? Gusto ko yung kulay niya. Black at green. Parang yung kulay ng aking tawag dito, sniper ko. Nung 2018 na sniper. Green. Pero kaso hindi siya makintab na green. Ganda ng kulay nito ah. Pa rin siya sa motor type dati na carb type. Ang itsura dahil slim type pa rin siya. Tapos patulis yung kanyang itsura. Ang mga design niya, pages niya. Maliban lang dito sa fender niya, medyo iniba na yung nilang design nila, yung kanilang fender, pero overall naman same pa rin siya, halos same lang siya sa XRM motard at futuristic rin naman ng design niya. Dito sa kanyang muffler guys, iba na rin yung muffler niya. So para sa akin mas maganda pa rin yung dating muffler, yung stainless. Ito kasi is hindi siya stainless, ewan ko lang, hindi siya stainless. Basta hindi siya stainless pag mga ganito eh. Black na siya, black. Hindi kasi, siguro kaya hindi siya stainless. Binagay siya sa kulay. Para sa akin, bagay naman eh. Parang sa sniper ang itsura. Bumagay siya
black at ano. Pero maganda rin yung silver, yung stainless. Pero at least kakaiba naman, di ba? Hindi katulad lagi ganun. Muffler na ang pinalit nila, hindi na siya yung stainless muffler. At ang kagandahan nito guys, kung malubat man or mawalan man ng power yung motor mo, makakauwi ka pa rin sa inyo dahil meron pa rin itong kickstarter guys. Alam nyo guys, yun ang magaganda sa motor sa Pilipinas eh. Yung may kickstart. Kasi may mga scooter kasi na walang kickstart eh. Hindi na nila alagyan. Maganda talaga yung may kickstart kasi pag nawalan ka ng battery, pwede mo pa mapaandar yung motor mo. Eh pag push start lang, wala kang ano. Kaya wala kang choice. Ang ganda talaga ng motor na may kickstart. Gustong-gusto ko talaga yung ewan ko, sniper meron din ba? Kickstart. Pero gusto ko tong XRM eh. Ewan ko kung siguro in the future bibili ako nito. Yan. Para ito second option kung in case emergency, hindi natin mapagana yung ating electric, meron pa tayong kickstarter. Tama. Sa itsura naman ng potres niya guys, napaganda rin ang kanyang potres. Meron na rin itong mga garnish, katulad nito, plastic lang din yung garnish niya. Napaganda. Pre guys, no, dito sa kanyang mga pindutan, meron tayong electric start dito sa kabila at Oh guys, ano ko na, skip ng konti. Konti lang naman kasi dito na sa kabila tayo. Yan. Commercial muna. Siyempre, kasama yan dyan, binabayaran ng YouTube. Okay lang yan. Carolina Herrera. Bounce 400. Good girl and good Diba? girl Hashtag blush Bounce mixer, the new 400 feminine guys. fragrance, Carolina And Herrera. hashtag Torbs TV. Cerchi un'auto Nako, usata? dami Auto naman. Hero ha le offerte che fanno al caso tuo. Ad esempio, Okay, skip se na la tua natin. nonna Yan. so yun guys, so dito sa kanyang upuan ay Skip na natin konti. ang grab bar niya ngayon sa bago nilang version na. Yan o, napakaliit. Unlike sa motard type na para siyang XRM 110 na grab bar. Yan, maliit lang. Halos ganun din, parang yung sa luma. Ito sa unahan naman. Yan, para kitang-kita. Kaya nakakasigurado tayong sobrang tipid nito kumonsumo ng gas. Na ayon nga kay Honda guys, umaabot ang 1 litro mo sa 66.7 kilometers per 66 kilometers? 1 litro? Grabe, tipid naman yan ah. Ang sarap mag-service ng ganyan, 66.7 km per liter. Layo na ah. liter. At may tangke to na laki na 3. Parang ang sarap bumili na ito ah. Matipid na kung maglo-long ride ka, no? So, lagyan mo lang ng box sa likod. Yun lang, kasi iba kasi ang forma nitong mga ganito eh. Motard kasi siya eh. Yung sniper, mas maganda siyang lagyan ng box sa likod. I-comment nyo nga sa baba guys kung ano ang kilometers per liter ng sniper. Yung mga sniper na kahit yung yung mga lately sniper. Hindi ko kasi alam eh. Comment nyo sa baba guys. Tsaka i-comment nyo sa baba kung ano yung gusto nyong i-review ko naman next time, okay? 8 liters. Kaya napakaganda ito talaga pang daily drive kung gusto mo ng sobrang tipid kumonsumo ng gas at pwede talaga siya sa pangbukid. Ay ito ang mapapayo ko sa iyong motor. At pagdating nga sa kanyang presyo, nagkakahalaga ito sa cash price na 76,442 pesos. Pwede na. 76,000, pwede na. Okay na, kasi ang ganda pati niya, no? At kung kukuha ka naman ng hulugan ay meron tong down na 3,600 pesos at may monthly installment ka na 3,680 pesos for 36 months yan guys or 3 years. Pero dahil nga dito tayo kay Motor Trade ay meron ito rebate na 200 pesos at marami pa silang freebies. So kung taga Alabang ka lang or taga Muntinlupa ay bisitahan lamang kanilang branch dito sa Alabang. At syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Yun, subscribe kayo kay Mr. L. Pangalan nito? Mr. L Vlog TV. Mr. L Vlog TV. Yun, subscribe nyo siya guys ha. Shoutout sa'yo bro sa iyong video. Ginamit ko ng konti muna. So, yun no, ano ba? Yun no, all in all, para sa akin no, yung, ang ganda nung gawa ngayon ng Honda XRM guys. Halata mong reliable siya.
Kita naman. Tsaka napakatipid sa gas, ano? Napakatipid. 66.7 kilometers per liter. Napakatipid, no? Pang bukid nga, kahit saan naman, hindi naman bukid lang yan kasi pwede mo rin siyang gamitin kahit long drive, short ride, city driving, kahit saan. Ang napakaganda kasi sa Honda XRM, napakatibay talaga niyan, guys. Since 2000, isa rin yan sa mga nadadrive kong motor sa mga kaibigan ko dati noon na mga XRM. Inuuso pa yan yung nilo-lowered. Pero mas gusto ko yung stock talaga. Isa rin yan sa gusto kong maging motor. Siguro soon magmumotor ako niyan. If ever na ayawan ko na yung sniper ko, yan naman ang kukunin kong motor. Yan naman ang bibilin ko. Pero hindi natin alam. Gusto ko lang din siya kasi matibay eh. Ayun no. Kaya no, ganda ano. Ganda ng kulay no. So, ayun guys, no. End na natin tong video. Sana nagustuhan nyo ang review natin sa motor na to. At napaka-reliable. Kung sino yung mga gusto ng motor na yan, bumili ka na kasi sulit talaga. Kasi hanggang ngayon, yung mga lumalabas ng 2001, 2002, 2003, 2004, umaandar pa hanggang ngayon eh. Kasi matibay talaga ang Honda. At sulit ka talaga, di ba? I wish na magkameron din ako niyan siguro soon. Siguro tingnan natin. Kasi meron ako sniper hindi yun ang gagamitin ko muna. So, ayun guys no, salamat sa mga comment niyo sa baba kung ano yung gusto niyo naman i-review ko. Comment niyo lang at para mabasa ko. So, salamat guys at out na ako at it's your boy Torbs TV. I'm out. At #bounce400 and stay safe sa inyo lahat at peace.